Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. At ang ating pong pag-uusapan dito sa aking vlog na ito ay walang iba kundi po patungkol dito sa mga litrato ni alias Brown, na kung saan ay meron po siyang kasamang mga taong gobyerno, mga kilalang tao at mga sikat na personalidad, mapa vlog o mapa politika o mapa sa mundo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mga kilalang kilala po ang kasama nitong si alias Brown. Ngayon, mainit po kasi ang issue na yan dahil nga po unang-una ay nakasama po sa litrato itong si Sir J. Ruiz ng PCO. At sinabi naman po nitong si Attorney Claire Castro na totoo naman daw po na nakasama niya sa isang event etong si alias Brown, at event lang yun, birthday. Walang kumbaga walang kahit ano man lang na mali siya doon sa event na yon. So ngayon po ay hinanap natin yung event na sinasabi. Yung event po na sinasabing kung saan ay nakasama ni alias Brown etong mga prominenteng tao na ito. So eto po yon. So yung pong event na yon ay walang iba kung hindi po event ng birthday ni Boss Toyo. So eto po yung video. Nakikita nyo po, nagpe-play po dyan sa inyong mga screen. Alam nyo po, para sa akin wala namang masama dito sa dito sa pinapakita po na video na yan. Kasi nga po, syempre, di ba, birthday ng isang kilalang tao, si Boss Toyo. Iniram natin tong video na to kay Boss Toyo. Boss Toyo, pasensya ka na, kailangan ko lang na ipakita tong video mo dito sa ating vlog. Thank you na agad at alam ko naman hindi ka madamot sa sa pagpapa-play ng iyong video. So ito pong video na ito ay credit kay Boss Toyo. So makikita niyo po diyan, meron diyan mga mga bisita, mga yung iba hindi natin gaano kilala. Pero meron po diyang mga darating na talagang kilala natin. Dahil ito pong si Chavit Singson, actually isa nga to sa mga iboboto ko na senador. Kaya lang di ba nga po ay siya po ay hindi na po kumandidato. Kaya nawala na siya sa aking listahan. Pero kung ito po ay kumandidatong senador, tinuloy niya, sigurado pong iboboto ko. Ngayon nakikita po nagdadatingan ng mga bisita at kilalang kilala po natin itong si JB Ejercito. Isa rin po yan sa mga binoto natin noong 2022 election. Yan po ay hindi natin pwedeng hindi boboto. Yan idol natin sa moto, sa moto vlogging. Suportado niya ang motor industry at tayo po ay enthusiast ng motor. So ito na po yung sinasabing time kung saan ay nagkaroon po ng picture taking with J. Ruiz, Boss Toyo, Chavit Singson, and JB Ejercito. Yun lang po yung mga kilalang kilala natin. At yung iba po ay hindi nga natin kilala. At nandiyan si alias Brown. Siya po yung kalbo na nakikita po dyan. Yung kasama sa mga bisita ni Boss Toyo. So, diba, wala naman tayo nakikitang masama dito dahil ito po ay isang birthday celebration ng isang napakakilalang tao. At ang mga nandyan pong bisita hindi po mga basta-basta lang dahil nga po katulad niyan itong si Manong Chavit lang, Diyos ko. Talaga namang etong si Manong Chavit ay napakaraming umiidolo dahil nga po sa napaka-humble na pagkatao, kahit na hindi ito gumagamit ng wallet at plastiko lang ang ginagamit niya sa kanyang mga mga pera. Ayun. So, di ba talagang wala namang masama diyan sa video na 'yan. Ngayon po, ang nagtataka lang ako, bakit kay Sir J. Ruiz nakatutok ang issue? Dahil ba siya ay tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo po ba si J. Ruiz at si Boss Toyo
ay magkumpare. Kung hindi ako nagkakamali, ninong sa anak ni Boss Toyo, etong si Sir J. Ruiz. Walang masama doon, di ba? Kasi syempre sa mga magkakakilala, di ba? Hindi naman maiiwasan na kapag magkakaroon ka ng anak, kukunin mong kumpare yung tinuturing mo na kaibigan, malapit na kaibigan, di ba? Ngayon, bakit nga ba nakatutok kay Sir J. Ruiz etong issue? Etong sinasabing nagkaroon ng litrato dito kay alias Brown o ang sabi nga ni Atong ang pangalan ay Alan Bantiles. Gayong doon po sa litrato na yon, nandoon si Manong Chabit, nandoon si Boss Toyo, at nandoon ang ating mahal na senador JB Ejercito. Bakit anong problema doon kung mayroong mga litrato kasama etong si Alan Bantiles o etong si Brown? Wala naman tayo nakikitang masama doon. Wala tayong na-sense na masama doon. Kasi nga po, ito ay event ng isang sikat na tao at ang mga imbitado ay ang mga prominenteng tao. Mayroong pwesto sa gobyerno, merong mga kumbaga sa komunidad, di ba, kilalang kilala, popular. Hindi maiwasan yun, walang problema doon. Kaya sabi ko nga, bakit pinapalaki itong issue na ito ng pagkakaroon ng litrato ni alias Brown dito po sa mga tao na ito? So ibig sabihin ba porque nagpunta si alias Brown sa birthday ni Boss Toyo ay involved na si Boss Toyo sa mga sabungero? Hindi naman ganun yun. Porque nandoon si Manong Chabit, may kinalaman na si Manong Chabit sa mga nawawalang sabungero? Diba? Dito kaya Senator JB, dahil nandoon si Alan Bantiles, nandun din si JB Ejercito. Ibig sabihin may kinalaman na sa mga sabungero si JB? Diba, hindi po ganun. Diba, masyado lang itong ginagawang issue ng ating mga kababayan mga ibang kababayan natin. Dahil nga po, etong si Mr. J. Ruiz ay tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang gusto nilang palabasin, kaya siguro hindi magkaroon ng hustisya pa dito po sa mga kababayan natin na sabungero ay dahil merong isang J. Ruiz nakasama si alias Brown sa litrato. Di ba kaya nga po sabi nitong si alias Brown sa isang balita ng bilyonaryo na aking napanood, sabi nga niya, idedemanda niya itong si Atong Ang sa kanyang ginawa na pagpapangalan sa kanya, tapos parang dinadawit etong si alias Brown sa nangyari na dito po sa kay alias Totoy. Alam niyo po, ito isang awayan ng mga ng mga dating magkakaibigan, tingin ko mga dating magkakasama na nagkaroon sila ng hindi magandang sitwasyon. At ngayon nga po umabot na sa punto na nagtuturoan na sila. Pero, 'di ba, hindi po maitatanggi na meron pong mga pagkakataon na ang atin pong mga napapanood, 'di ba, ay nabibigyan natin ng espekulasyon. Katulad na lang nun. Nauna nang nagsabi si Atong Ang, napanood natin 'yan. Nung panahon na meron pa silang isabong, pinakita natin diyan sa isang vlog kung paano nagbanta etong si Atong Ang sa mga namimirata, nagchochope, sa mga nandadaya sa kanyang isabong. Sino man kayo, hindi ko sinasabi lahat. Ang dami namang matitino, pero ang daming tarantado. Hindi ba kayo nag-iisip na sa ginagawa natin tulong sa gobyerno? Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Tandaan nyo to. Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Nakikiusap ako sa inyo. Sana pati sa iba, tigilan nyo na, magtrabaho tayo ng maayos, maglibang tayo, ayusin natin ang trabaho. Huling-huli pa, kapareho nito mga manyonyopi na to.
Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo. Although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan yan, na wag na kayong papasok sa teritoryo namin, na maglalaban kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila. Alam nyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Kulong ang abutin nyo dyan. Okay? Para malinaw natin. Ilan na yung napakulong namin dyan. Walang kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent kayo, ayusin na natin. Hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Okay? Makukulong kayo, mahihirapan kayo. Puro kaso aabutin nyo. Tama na. Okay? Tama na yan. Nakita natin yan. Talagang nagsalita siya. Hanggat hindi pa kayo nasasaktan, umayos na kayo. Meron siyang pagbabanta. Hindi man na sinabi niya na gugurgurin kayo o kung ano man ang gagawin, pero pagkatapos ng pagbabanta na yon, lumipas lang po ang ilang panahon, ilang araw lang, meron na pong mga nawala. Kaya nga po, di ba, dito na nagsimula, kumbaga yung espekulasyon ng mga tao na may kinalaman si Atong Ang kasi nagsalita siya ng ganon. Sabi pa nga niya, tignan niyo ako sa mata, tignan niyo yung mata ko. Di ba? Parang ang hirap pa yung cameraman nun kung paano itututok kay Atong Ang yung camera. Sinabi ni Atong Ang, tignan niyo ako. Nagsasalita ako sa harapan ninyo at tignan niyo mangyayari sa inyo. Di ba? Nakita natin dun yung chill lang si Atong Ang pero may gigil. Meron siyang parang kinikimkim na sama ng loob dito sa mga gumagawa ng kabulastugan sa kanyang ginagawang negosyo. Siyempre hindi maiwasan. Naintindihan natin yun. Kahit naman sino yatang tao na niloloko, dinadaya, di ba? Tinatarantado ang negosyo mo, ba talaga magagalit ka? Diba? Pero, diba nga po, syempre, hindi naman natin pwedeng gawin na ilagay ang bata sa ating mga kamay at tayo ang gumawa ng parusa dito sa mga tao na ito. Syempre, diba, sabi nga ni AA, pera lang yan. Simpleng bagay. Walang kakwenta-kwenta. Pera lang yan. Pero, wag po natin kakalimutan, ang pera na pinag-uusapan, hindi po 1,000, 2,000, 3,000. Milyon-milyon, bilyon-bilyon. Kaya nga po, 'di ba? Dito po sa paglabas ni alias Totoy o etong si Dondon Patidongan, nalaman natin na eto pong mga nanyonyope, nandadaya, namimirata ay talaga pong inaksyonan. At ang tinuturo nga pong mastermind ay itong si Atong Ang. Hindi naman natin na alam kung ano talaga totoo diyan, di ba? Kung tama, kung totoo ba sinasabi ni alias Totoy or ang nagsasabi ng totoo ay itong si Atong Ang. Kaya lang nga po, sa paglabas ng mga ilan pang mga personalidad at pagbabanggit pa ng mga pangalan, lumutang itong si alias Brown. At ito pong si alias Brown, Alan Bantiles, na kumbaga parang siya, nabuwisit siya dahil nga po sa kanyang sinasangkot po siya dito sa sa issue na ito. Ngayon po, ang pinagtataka ko lang, bakit ang mga ilang tao po basta nakasama sa litrato ang isang katulad nun, Jay Ruiz, hindi nila binabanggit si Senator JB. Pero nandun si Senator JB, di ba? Jay Ruiz, JB, Chabit, Boss Toyo. Yun yung mga kilala ko dun sa litrato. Ano bang masama nga? Di ba? Wala naman. Ngayon po, eto pa ang isang litrato. Ang nakikita nyo po dito sa screen ninyo ay post po ng Bilyonaryo News Channel. At ang nakalagay po dyan, the tie that binds. Personalities being linked to Isabong and the missing Sabongeros case were present when Joseph Lumbad, said to be an Isabong operator, and his wife, Quezon City Councilor Jeline Lumbad, tied the knot in a civil ceremony officiated
by Manila Mayor Isko Moreno in 2020. At makikita po ninyo dyan, si Erwin Tulfo. Andyan si Senator Erwin Tulfo. Andyan din si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Ngayon, ewan ko dito sa Billionaire News Channel. Siyempre, ako naman nanonood sa Billionaire News Channel. Ewan ko lang kung bakit pati yung mga ganitong litrato inililink nila sa missing sabungero. Ito po isang sagradong litrato dahil nga po ito ay kasal. Ito po kasal ng dalawang nagmamahalan, si Joseph Lumbad at si Jeline Lumbad. Ngayon, katulad niyan. Andyan si Gretchen Barreto, andyan si Atong Ang. Baka kinuhang ninong at ninang nitong si Mr. and Mrs. Lumbad. Etong si Atong Ang, si Gretchen Barreto at si Senator Erwin Tulfo. Bakit ngayon, 'di ba? Link to missing sabungeros case na 'to. Hindi ko talaga malaman, sa totoo lang. Lahat na yata ngayon ng nakapagpa-picture kay Atong Ang, kay alias Brown, baka pati dito kay Dondon, pati Dongan, lahat ng mga nakapagpa-picture dito sa mga tao na ito ay merong link na ngayon sa mga sabungero. Ganun na ba? Diba? Doon po tayo dapat mag-base sa mga salita, sinasabi ng mga taong merong involvement talaga. Katulad nito, si Atong Ang, nagsalita siya, nagbanta, di ba? Etong si Dondon lumabas, sinabi niya kung saan nakabaon yung mga yung mga hinahanap, di ba? Yun sana, ganun sana ang pagbasehan, yung mga salita at hanapan ng ebidensya, katulad ng ginagawa ng DOJ na nung lumabas si alias Dondon, alias Totoy, saka sila nag-imbestiga ng mas malalim. At ngayon nga po, yung 15 na PNP nasa restricted custody na. Dahil nga po sila ay mga naituro ni Totoy, at sila po yung mga kumbaga person of interest. Katulad ni Atong Ang at netong si Gretchen Barreto. Sila yung mga mga person of interest na dito. Dahil nga po sa pahayag ni Totoy, pero 'di ba hindi pa talaga sila direktang suspect kasi nga po wala pang ebidensya. Wala pa talagang matibay na ebidensyang makakapagturo dito sa mga tao na ito na sila ay meron pong direct involvement sa mga sabungero. So sana, 'di ba, hindi po yung ganito na mga balita na porque si Yorme Isko Moreno ay nagkasal sa sa dalawang nagmamahalan at ninong at ninang, si Atong Ang, Erwin Tulfo at Gretchen Barreto, parang ito na, meron na pong nakakaption na familiar face at 2020 wedding now linked to missing sabungeros case, di ba? Ngayon po, eto yung ating isa pang ipapakita litrato, syempre from Boss Toyo pa rin to, sa binyag ng kanyang anak. Eto, ilalagay natin, yan. So makikita nyo po dito litrato sa simbahan ng isang binyag. Ganyan talaga kapag kasi nung nagpabinyag kami ng anak ko, ganyan po. Pagkatapos ng seremonyas, di ba maglilitrato ang mga ninong at ninang. At dito po sa litrato na ito, nandito si JB Ejercito, si SB, yung kumandidatong mayor pero talo ng Maynila. Andyan si Sir J. Ruiz, andyan si Sir Mel Robles, andyan si Anigma, andyan si Sir Chavit Singson. Okay, sino pa ba yung mga kilala natin dito? Big Boy Cheng, ayan, Cesar Montano,
Iyan po yung mga nakita natin na mga kilala natin. Yung iba hindi natin kilala eh. At syempre nandiyan si Boss Toyo, 'di ba? Ayan. Ano naman diyan. Kayo kung sino yung mga nakikilala po ninyo diyan na hindi ko nabanggit, paki-comment nyo lang po sa ating comment section. 'Di ba? Syempre, eto katulad nito. Mga kilalang tao, prominenteng tao, mga popular na tao, mga politiko, mga taong gobyerno nasa isang event. Kung nandito ba si alias Brown, nandito ba si alias Totoy, ibig sabihin ba itong mga taong to meron na kagad kinalaman sa mga sabungero? Diba? Wag po tayong manghusga agad-agad. Dahil ang dapat po nating tignan ay yung talagang mga ebidensya. Actually, wala pa nga pong ebidensya. Yun nga sinasabing USB, pinasa pa lang ni alias Totoy sa DOJ. Diba? Pero yung dito po sa mga iba nating mga kababayan na nagpo-post ng mga malisyosong pahayag patungkol po dito sa mga tao na nakakasama ni alias Brown sa isang litrato, diba? Hindi po talaga ito maganda. Ewan ko lang kung kasama ba doon sa litrato itong si Erwin Tulfo. Tignan nga natin, nandito ba si Erwin Tulfo? Okay, ayun. Wala naman pala si Erwin Tulfo dito. Si JB Ejercito nga yung nandito. Mga big time talaga yung mga bisita lang ni Boss Toyo doon. Wala si Erwin Tulfo. Pero doon sa binyag at doon sa kasal, andoon si Erwin Tulfo. Pero di pa nga, masyado naman kasing ginagawa lang issue ito. At gustong pakahulugan. Ewan ko kung ang mga DDS ang nagpalabas nitong issue na ito. Kasi nga nakatutok lang sila kay Sir J. Ruiz ng PCO, pero hindi nila binabanggit si JB Ejercito, si Erwin Tulfo, at ang iba pang mga prominenteng tao na nandoon sa event na kung saan ay merong litrato etong si alias Brown. So tignan natin ang mga update pa dito po sa issue na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Momo chup chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Happy weekend. Salamat po.